Patuloy na surface trough o intertropical convergence zone line sa bahagi ng bandang Mindanao, magpapatuloy pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero nalalabi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng katamtaman at fair weather na panahon. Maliban sa extreme na Luzon naman na magdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lusot naman ng frontal system o shear line na ating tinatawag. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, November 24, 2024. Ang oras sa ating boss ng umaga ay alas 11:11 na ng umaga. Stationary ang ating magiging panahon pa rin, gaya pa rin nung kahapon at nung isang araw. Magkakaroon pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dahil pa rin sa umiiral na easterlies, combination din ng northeasterly surface wind flow o yung frontal system sa may bandang extreme ng Luzon at intertropical convergence line naman sa ibabang bahagi ng Mindanao na nagdudulot ng surface trough na nagbubunsod din sa kanila ng mga kalat-kalat at may mga ilang moderate heavy rain showers. Typically hanggang this weekdays, ganyan din na mararamdaman natin. Kaya again, wala po tayong namamataan na anumang sama ng panahon ha. Di kaya naman kumakalat na naman sa internet. Bagyo na naman daw na mabubuo. Ganyan, yung Kerubin na yung pangalan agad na Kerubin. Nabanggit na naman nila. Well, medyo fear-mongering yun. Tingnan pa rin natin yung pinaka-real-time event ng forecast. At huwag kagad maniniwala sa mga kumakalat na ganyan ha. At hindi po tayo nag-uulat ng mga ganong klaseng balita. Magbabase pa rin tayo sa ating pinaka-forecast analysis sa mga tropical cyclones na yan. So sa ating ganap ay wala naman tayong nakikitaan na anumang malakas ang mga pag-ulan pero may mga asahan pa rin mga localized thunderstorms gaya na lamang sa may bandang Batanes, Cook Islands at ilang bahagi dyan sa may bandang Eastern Visayas at lalo na sa may bandang Katimugan ng Mindanao. Meron tayong lightning strikes, 3 ang nadetect sa aking aparato sa Caloocan, isa sa may bandang Isabela at din sa may bandang Kaluran ng bandang Palawan. Pero panandali lamang yan dahil may mga depression pa rin ng mga ilang trough. At bunsod na rin yan ng patuloy na salubungan ng mainit at malamig, dulot po ng easterlies at medyo malamig na hangin dito sa may bandang Kaluran ng bansa. So asahan na po natin palagi yan ang mangyayari. At wala naman tayo masyado nakikitaan na mataas na water vapor pero cluster ang nadetect sa Doppler radar kaya magkakaroon ng mga ilang drizzle rains na mararamdaman sa ilang bahagi ng Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa area. Sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, haze at few clouds pa rin. Umira dito sa amin sa Caloocan. So asahan yan at base sa ating 3-day forecast on storm prediction, magiging partially cloudy pa rin tayo dito sa Metro Manila at medyo partly cloudy and gloomy rin pagdating bukas ng Lunes. Medyo mababa pa rin ang chance ng ulanin na nasa 10% daw. Pumasok man yan pero mga drizzle rains ang kalimitan. Pero asahan sa buong weekdays, asahan ang ganitong klaseng weather systems natin ha. Dahil yung pinagsama nga po na frontal system at yung trap sa may bandang Mindanao at easterlies naman sa may silangang bahagi ng bansa. Yung combination na yan, talagang aasahan natin pagiging kalat-kalat na pag-ulan. Sa lowest temperature na tala, aking weather station, kanina 5:55 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius. Kahapon, medyo malinsangan. O higher temperature na 34.5 degrees Celsius ang naitala namin kahapon ng hapon at 2:16 PM. Bagamat mataas ang air temperature, mababa naman ang aming heat index. Ibig sabihin lamang yan ay epekto lamang yan ng mainit o tinding sikat na po ng araw dahil talagang ramdaman na natin yung amihan. So umabot sa 43.9 degrees Celsius ang aming init pandama lamang sa Caloocan, may tuturing na comfortable pa rin kahit na mainit ang tinding sikat ng araw naman sa umaga. Samantala sa PX16, in past 24 hours, kung titingnan natin, sa San Jose, bahagi pa rin ng Mindanao, na pinakamataas na temperatura sa kanila, na 35.2 degrees Celsius ang highest temperature. Sa Baguio City, mas bumababa na po ang kanilang temperatura dyan. Pinakamababa ang naitala sa Baguio, 15.6 degrees Celsius, meaning malamang nasa around 14 to 13 degrees Celsius na ang dyan sa may bandang Atok Benguet. Matik po yan.
Pag sa Baguio City, ganito nakababa, matik po sa Atok Benguet, mga around 14 o 13.8 degrees Celsius yan o 13.6 degrees Celsius. Inaasahan ko na approximate na pinakamababa sa Atok Benguet niyan. Sa Iloilo naman, bandang Apari, nakaranas pa rin ng mga ulan. Well, 81 millimeters po. So may kalakasan pa rin, heavy rain pa rin, at violent rain showers pa rin na naranasan nila. Well, hindi na po tayo nagtataka dahil nga po, lagi natin sinasabi, epekto yan ng salubungan nga po ng mainit at malamig, dulot po ng frontal system at ng easterlies. Asahan na po talaga, ganyan, magkakaroon ng biglaang scattered rain showers at mga ilang localized thunderstorms. Outside humidity natin, katamtaman, 68%. Wala namang nagbago since last hour. At manatiling mataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,011 hectopascals. At wala naman tayong masyadong significant sa ating ibang dashboard. Yan. Bagamat si Taal nanatiling nagmo-moderate pa rin. So patuloy pa rin ang kanyang magmatic intrusion. At kay Canlaon naman ay patuloy ang inaasahang pagbubuga ng plumes o dust plumes. Kung titingnan niyo siguro mga isa o dalawang beses na naman yan. Normal na yan kasi medyo aggressive na po yung unrest nitong si Canlaon. Ingat na lamang sa mga kababayan natin sa bahagi nga po o paligid ni Canlaon, medyo may mga behavior na po siya na mga ganyan. May mga bigla siyang mag-release ng maraming abo. At minsan naman, magkakaroon ng mga maraming pagyanig. So, inaisahan, tumataas yung level ng kanyang SO2 emission. Pero babantayan nyo pa rin dahil hindi natin inaasahan ang mga biglaang baka magkaroon ng phreatic explosion dahil sa kanyang behavior. Kaya Taal naman, ganun din. Posible pa rin ang mga phreatic explosion dahil tumataas na naman ang kanyang magmatic intrusion. Tumataas na naman yung MODIS niya, yung pinaka-variable radiated power, nagmo-moderate na naman. So, sa kanyang infrared, tumataas din yung pinaka-temperatura sa crater. Sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 6:02 AM at nasa lulubog ito mamayang 5:23 PM. Ang ating 40% illuminated naman na liwanag ng buwan o warning crescent, palubog pa lamang ito. Nasa 23 degree altitude pa lamang. So, makikita nyo yan, napalubog pa lamang. O medyo hindi masyadong maliwanag ang paligid. At sisikat naman ito, o kasisikat lamang kaninang 1:02 AM. So, expected, ganyan ding oras. Pag moonrise yan, at inasang lulubog yan mamayang hapon. Mamayang maghahapon na, mga magko-quarter 1 PM na po ng madaling araw at 12:55 PM. I mean, mga 12:55 PM ng hapon. Kaya tanghali pala, hindi ng gabi. Kasi mga 1:02 AM po siya magmo-moonrise and then lulubog ito kinabukasan na ng tanghaling tapat 12:55 PM. Yun, para malinaw po. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo at bukas ng Lunes, magiging maula pa rin tayo gaya kahapon ng isang araw, partially cloudy and then magiging gloomy, then sisikat ang araw. Ganun na po madalas. And then yung mga nabanggit natin na mga scattered rain showers. Ganon din bukas, magiging partly cloudy ang maghapon, may 10% daw o 7 to 10% daw na chance na uulanin sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dito sa amin sa Caloocan, around 7 to 10%. So baka hindi sa amin ito, baka sa ibang bahagi ng Metro Manila. So medyo ready kayo ng pananggalang sa ulan. Kung hindi man sa tinding sikat ng araw bukas po na Lunes. As the lowest temperature expected, 30 to 32 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius. Okay, nakita nyo, sumunod na rin si Pag-asa, di ba? Una, kahapon ko po sinabi, may intertropical convergence zone nga po talaga tayo na naka-apekto sa Mindanao. Kahapon yan. Hindi yan ni-report ni Pag-asa. Siguro nabasa nila ang report. Kaya ngayon araw ay itinaas na nila na meron talaga tayong intertropical convergence zone. Which is hindi naman tayo nagkamali kahapon sa ating mga report kapag nagkakaroon na ilang behavior ang ating weather systems. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Kitang-kita naman po. Halos sa katamtaman naman o medyo fairly weather ang halos nalalabi ng buong bansa. Pero manantili yung ating tatlong weather systems pa rin na minomonitor. Una, ang ating intertropical convergence zone. Kahapon pa natin sinabi yan. Hindi yan nabanggit ni Pag-asa. Steris lamang ang binanggit ni Pag-asa kahapon. Pero siguro nabasa nila o napanood ang ating report.
Kaya sinabayan na rin ni Pag-asa na meron talaga tayong intertropical convergence zone na nagbubunsod nga po ng mga kalat-katapag ulan, lalo na sa bahagi nga po ng Davao Region o katimugan ng Davao Region. At since nagtatabers ito hanggang sa may bandang Palawan at Calayan Islands, ingat po dahil makakaranas kayo ng mga cluster na heavy rain showers. Ayan, kitang-kita naman po yung mga heavy rain cluster dyan sa may bandang dulo ng Palawan. So kung i-zoom in natin ng mas malapitan, para makita ang mga areas na ito. So kung sisilipin natin yung mga areas na uulanin, typically mga moderate and heavy rain showers, yan sa bahagi pa rin ng bandang Coronadal pa rin, pababa ng Davao Occidental at Davao Oriental area. Kung sisilipin natin dito sa Himawari 8, kitang-kita po ang mga moderate and heavy rain showers, ingat po sa potential na pagbaha. Silang bahagi ng Davao del Sur at Davao del Norte, makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate showers at expected yan may mga localized thunderstorms. Sa ngayon, ang concentration ng ITCC sa may bahagi ng Mindanao, yan pa rin sa may bandang dulo pa rin ng Davao Occidental at Davao Oriental. Sa lalalabi naman ng bandang Zamboanga Peninsula ay makikita po mga ilang kaulapan. Asahan din ang mga ilang light to moderate showers anytime. Pero mangunguna ang medyo humid at maaraw na panahon. Medyo pasulpot-sulpot yung magiging maulap. At asahan ang mga isolated rain showers. So kung titingnan natin dito sa malapitan, ay ang bahagi nga po ng silangan ng Mindanao mula dyan sa pataas ng Compostela Valley hanggang dyan sa bahagi ng Agusan del Sur, kasama na ang bahagi ng Surigao del Sur at ilang areas ng Surigao del Norte. Bagamat medyo katamtaman ang bahagi dyan sa may bahagi ng dulo ng Surigao del Norte at Dinagat at dyan sa may bandang Siargao Islands. Pero anytime magkakaroon pa rin ng mga ilang kalat-katapag ulan na nakaforecast po at least 60%. Sa ngayon, ako-concentrate ang mga pag-ulan sa may bandang Tandag, sa may bandang Surigao del Sur, at ilang bahagi ng Agusan del Norte. Siyempre, makakaranas din ng mga ilang moderate and gloomy ang ilang bahagi ng Misamis Oriental. At mula dyan sa may bandang Misamis Oriental, pababa ng Agusan del Sur hanggang Bukidnon, medyo magiging gloomy din tayo at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. Bagamat medyo conditional ang magiging pag-ulan sa ilang bahagi nga po dyan, the rest ng Zamboanga Peninsula, medyo ready pa rin tayo ng mga pananggalang dahil kung hindi man kayo uulanin dyan, asahan naman ang tinding sikat ng araw. At dyan na rin hanggang dulo na po ng Basilan at Ulusulo na po. At wala naman sa bahagi ng Central Visayas and the rest ng Visayas, medyo katamtaman. Fairly weather naman tayo dyan, maliban na naman sa bandang pagitan ng Bohol nga po at sa may bandang Camiguin, ay medyo mas maulap kayo dyan at mga ilang light rain showers. Pero the rest ng buong Kabisayaan ay magiging katamtaman, medyo fairly weather naman tayo dyan at wala namang masyadong magiging kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat mataas ang forecast nitong maghapon, naasahan ang mga isolated rain showers. Wala naman sa bahagi ng Palawan sa Mimaropa. Well, bubula dyan sa bahagi nga po ng dulo ng Balabac at the rest ng bandang Spratly Islands at o Calayan Island, medyo gloomy at maulap po tayo dyan. So, asahan pa rin ng mga ilang isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat. Pero sa dulo ng Balabac, makakaranas kayo ng mga mas maulan dyan, mga ilang moderate to some heavy rain showers. Pero the rest ng bandang Brooks Point pataas na yan, ng buong Puerto Princesa hanggang dyan sa may bandang Cuyo at Coron, katamtaman at fairly weather naman po ang inyong lagay ng panahon. Kasama na ang buong bahagi ng Mindoro and the rest ng Southern Luzon area. Wala tayong masyado nakikitaan dito. Kung gagamitin natin ang satellite imagery gamit ang NOAA para mas kita natin yung wavelength para mas malinaw dahil pag ginagamit natin ang Himawari 8 ng Japan, bagamat mas malinaw, pero hindi lahat ng detalye nakikita sa satellite. So, gumagamit tayo ng NOAA satellite imagery para sa nakikita natin kung ano ang mga areas, especially sa may bandang Southern Luzon. So, dito, kitang-kita naman ang mga ilang kaulapan at yan sa ilang areas din ng Northern Samar. Pero sa Himawari, halos hindi ka masyado kita. Pero pag sa NOAA, medyo kita ang detalye. So, nakakaranas pala ng mga ilang scattered rain showers ang bahagi ng Northern Samar. Pero hindi naman tumatagal at yan din sa bandang Masbate at the rest ng Bicol region ay katamtaman ang lagay ng panahon and the rest ng Southern Luzon area. Magiging partly cloudy lamang tayo at mostly cloudy at all times at mga forecasted lang na mabababaan tsansa ng mga malalasang pag-ulan.
Wala naman sa bandang Quezon Province, papasok ng Calabarzon area, ay katamtaman din na lagay ng panahon natin hanggang Metro Manila po na po yan, hanggang the rest ng Central Luzon, as mapakanluran man yan o mapasilangan ng Aurora, ay katamtaman po at fairly weather naman tayo dyan, wala naman tayo nakikitaan na masyadong malakas ang pag-ulan. Pero dyan sa bahagi naman ng pataas mula Ifugao, Mountain Province hanggang dyan sa may bandang Kalinga, medyo mas maulap na po kayo dyan ng makakaranas. Bagamat mga isolated din na mga ilang light rain showers ang medyo makikitaan natin dito. Wala naman tayo nakikitaan na moderate most of heavy rain. Pero pagdating sa bahagi ng dulo ng extreme Lolo Luzon, ng bandang Cagayan, kasama na ang Ilocos Norte, Apayao, hanggang dito sa may bandang dulo ng Tuguegarao o bandang Cagayan Valley pa rin, Saop, ay makakaranas po kayo dyan ng mga ilang light to moderate showers ng mga pag-ulan. Medyo pabugso-bugso po ang buhos dyan. So magdala ng pananggalang hanggang sa bahagi nga po ng Babuyan Island at ilang bahagi ng Batanes. Bakit inuulan dyan? Well, again, mayroon po tayong umiiral dyan na frontal system o yung shear line na tinatawag lagi ni Pag-asa na nagbubunsod po, nasalubungan po ng init at lamig. Bunsod naman ng easterlies na nanggagaling sa dagat Pasipiko at bumabangga dito sa may bandang shear ng frontal system o shear line. Kaya tinatawag nga po natin yan ni Pag-asa na shear line kasi yan yung boundary kung saan nagigit-gitan yung mainit at malamig na temperatura mula sa may bandang dagat Pasipiko at dito sa may bandang northeast location na kung saan nanggagaling po yung ating hanging amihan. Kung salubungan niyan, magbubungsod po yan ng shear line dito sa pagitan, natural, asahan po as mas maulap ang iiral dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan at kitang-kita naman po sa satellite imagery ng NOAA. Using FangTap, mas na-identify natin yung mga ilang light rain showers. So medyo mataas-taas na droplet ng ulan. Ayan, kaya nakakaranas ng pag-ulan dyan sa may bandang Apari. Yan. Bandang Apari na po, Abulog hanggang Claveria. So kung sa windy nyo sisilipin yan, ang makikita lamang sa windy yung shear line, yung pinakalamig ng hangin. Pero hindi masyado makikita yung water vapor. Ito yung advantage ng NOAA. Kaya tayo gumagamit ito at hindi po talaga ako basta-basta gumagamit ng windy. Maganda naman gamitin si windy pero mas maganda pinapakita natin yung detalye ng actual na kuha mismo ng satellite imagery kasi at least doon hindi talaga daya at actual na nanggagaling mismo sa pinaka-satellites. At nakikita natin na may mga light rain showers pala ang umiiral ngayon sa extreme non-Luzon ng Cagayan, Ilocos Norte, Babuyan Islands at Batanes. Pero dito sa bahagi ng pababa ng bandang Kalinga, Abra, yan, kabilang ng Ilocos Sur, katamtaman lang ang lagay ng panahon at wala talaga tayong nakikitaan na ilang mga kaulapan, lalo na sa kalurang bahagi ng Ilocos Sur, pababa ng La Union, Pangasinan at Zambales. Diyan, mas maaraw talaga dyan, especially sa central zone ng Tarlac, Nueva Ecija, pababa na yan ng bandang Pampanga at Bulacan area. So, yun lang po. At most of generally ng ating panahon sa halos buong Luzon, mostly katamtaman at fairly weather naman ang magiging panahon. Maliban nga lang talaga sa katimugang bahagi nating bansa na kung saan dumadaloy ang extension ng intertropical convergence zone. Ayan. Alam naman natin kapag kami mga ITCC na ganyan, lalo na sa Mindanao, mas nakakaranas ang bahagi ng Mindanao na mga malalakasang pag-ulan, lalo na sa bahagi nga po ng Davao Region, Mapa Davao Oriental man yan, o Mapa Davao Occidental. So ingat po sa mga kababayan natin sa area ng Davao Region. At since wala naman tayong namabantayan o binabantayan sa mga panahon o anumang active na low pressure area, diretso agad tayo sa mga forecast muna na ating ginagamit ng mga ibang weather agencies. Again, hindi po isang weather agencies lang ating ginagamit. Hindi gaya ng ibang nagpo-post, isa o dalawang agencies lamang pinagbabatayan nila. Kaya yung accuracy ng kanilang forecast ay napaka-insignificant. At least tayo po, nagko-compare tayo ng maraming weather agencies. Hindi lang kay Japan Meteorological Agency gamit ang Global Spectral Model o ng iba't ibang weather agencies ng ibang bansa. Kaya na lamang ng GFS, mapa-ECMW man yan, nakita naman natin, wala naman tayo nakikitaan. Kaya nagtataka ako, may nagpupos, meron daw bagyong Kerubin na nabuo. Wala naman po tayo nakikita at mas latest na oras po ito, ayan o, 18Z. O itong huli is 8 o'clock sa oras natin sa Pilipinas. So wala pa po yung zero time. Kasi yan talaga yung oras nila. Every 6 hours po ang updating ng mga International Weather Agency.
So, kay SMWF, malinaw naman po ang pinaka-latest na graphing ng forecast ng computer models. Wala naman tayo nakikitang kerubin dito na kumakalat sa social media. Ang nakikitaan lamang natin dito, yung malakas na hangin ng easterlies na nagbubunsod ng extension ng ITZZ dito sa kasilanganan ng ating bansa. Kita rin natin yung shear line na sumasalubong dito. Ayan o, unti-unti, bumababa na nga po. Dahan-dahan itong shear line natin. Binanggit na po natin yan ng mga nakarang araw na unti-unti bababayan bago magkatapusan ng November. Yan, unti-unti bababayan. At sa susunod na mga araw, yung shear line natin, nandiyan na, nagtatabes na yan sa kalupaan. Yan. Kaya pag may nababasa kayo na cold surge na tinatawag, hindi po cold surge na tinatawag po yan ha. Edge lamang yan ng shear line na nagsasalubungan kaya bumababa ng gusto yung temperatura. Pag sinabi kasing cold surge, yun yung jet stream na nanggagaling po sa extreme sa may bandang northern hemisphere. Yung jet stream na yan, na malakas na hangin dito, yan, dumadaloy na lamig ng hangin. High pressure area po yan. Tapos malakas ang daloy ng hangin. Yun po yung cold surge. At rapidly, bumabagsak talaga temperatura niya. Pero wala pa naman tayo nakikita na ganoon. Shear line lamang, kaya nagbubunsod din ng mababang temperatura. Pero hindi siya cold surge pa. Shear line pa lamang po. Kaya nagbubunsod po ng mga pag-ulan. Kasi pagka may cold surge, dapat walang ulan. Dry air lang talaga. Halos parang dry ice ang nararamdaman nating malamig na temperatura. Wala pong ulan. Pero kapag ba nakakaranas pa nito ng mga pag-ulan na may kasamang lamig, yan po ay tinatawag na shear line o yung frontal system nga po na tinatawag natin. Hindi po siya cold surge ha. Yan ha, yung pagitan na yan. Yan yung generate na yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nandiyan pa yan sa may bandang Babuin Island, pagitan ng Ilocos Norte, traversing ng Apari, ang shear line na pinakita natin sa satellite imagery kanina. Hindi po yan cold surge ha. Lamig lamang yan, dulot po ng salubungan ng init ng lamig o yung pinaka-shear line border. Umaabot yan sa extreme no Luzon, kaya mas ramdam nila ang lamig. Pero wala pa yung cold surge. At mula naman sa bahagi ng bandang katimugan nga po ng bansa, kitang-kita po yung malakas na easterlies at extension ng intertropical convergence zone. Kaya yung mga bandang Kamindanawan, mas madalas na sila nakakaranas ng parang habagat na mga pag-ulan-ulan niya. Siyempre, tumataas na rin ang water rainfall sa may bandang silangan ng bansa, dulot naman ng easterlies. Time to time yan, hanggang matapos ang buong December hanggang unang month ng January, ay parang mas maulan ang bahagi ng silangan ng bansa at ilang portions ng bandang Eastern Mindanao. Dito sa atin sa Kanluran, medyo bawas po. Wala tayong halos mararamdaman ng nararamdaman nila ngayon. Normal po yan, taon-taon talaga nangyayari yan. And many times na natin yan pinapaliwanag. So, mula kay NABGEM naman, ay wala naman dito nakikitaan na latest na may possible na tropical wave na namamataan dito. Puro ITZZ lamang at frontal system at easterlies. So, yun lamang ang tatlong weather systems na madalas natin makikita hanggang sa magtapos ang huling tatlong araw ng November. Ganun din kay Icon at GM. So, wala po tayong namamataan dito na aktibong low pressure area. So, kung may nagpapakalat na may mabuong bagyo na kerubin na naman po, ay huwag po ninyong paniwalaan yan. Magbase po tayo ng at least less than na 1 week ng extended weather forecast o tropical cyclone forecast para masisiguro po natin yung accuracy na mas malapit kahit papano sa huling pagtala. Kasi pag above 1 week kasi tayong nag-a-analyze na bumabase sa mga computer models na may mga nakikita na simulation na may mga tropical cyclone, yun po ay napaka-misleading na. Halos medyo mongering na po darating yan. So wala po tayong bagyo na nabubuo. Gaya na ating unang report, binanggit na nga po natin ilang beses na. By the third week pa po, tayo na may posibleng may low o mababang tsansa na mayroon tayong mamabantayan na invest. Invest pa lamang po o investigative low pressure area. Hindi pa talaga aktibong low pressure area. Intindihin nyo po sana yung pinagkakaiba ng dalawang yun. Pag kasi sinabing active low pressure na yan na yung papasok na sa tropical depression. Talagang very aggressive na po yung low pressure area na yon. Pero since wala naman, at sa third week nga po, between December 3 hanggang December 12, doon pa lamang tayo. May possible na may mamamataan na invest. Base na rin sa huli nating ni-report na climatological tropical cyclone forecast prediction.
At wala sa ating West Pacific Basin, wala rin tayo nakikita dito, kitang-kita, may bagong namamataan nga at binanggit na natin yan. Aggressive na po o aktibong low pressure area na yan. Pero yung tropical cyclone development, according sa huling nabasa ko o sa aking tropical cyclone sector, ay nanatiling nasa around 20 to 40% development pa lamang yan. So, yun lamang po. Dahil nga po, yung ating Madden-Julian Oscillation, nandiyan pa lamang sa may bandang Africa, pagitan ng Indian Ocean, ha? Malayo-layo pa. Antayin natin, pag medyo lumapit na sa may bandang Vietnam, yan, baka pumasok na po yung forecast natin na ipinapakita din sa mga iba't ibang empirical forecast. So, may nagtatanong kung ano bang mangyayari talaga? May bagyo ba talaga this week? Well, kung titingnan natin sa ating tropical cyclone forecast, week 2, ay asahan lamang na above average rainfall lamang ang ating mararamdaman. Lalo na sa katimugan nga po ng bansa, especially sa may bandang Southern Visayas at Mindanao. Ayun, probability 50% na magkakaroon ng mga ilang moderate o above average rainfall na maglalaro mga between 50 millimeters to 120 millimeters. Okay, kitang-kita naman po, ayan wala naman tayo nakikita dyan na aggressive na possible tropical cyclone forecast na nakikitaan. Pero dito sa may bandang Indian Ocean, ayan, nangyari na nga po na mayroong active pinamantay na invest dyan. Pero sa loob ng bansa, wala po tayong nakikita. Pero above average rainfall, which is nang nangyari na nga po dahil nga po may ITZZ nga po tayo sa may bandang Mindanao na binanggit natin sa may bandang Davao region, which is nangyari naman, di ba mga folks? Pero tropical cyclones, very negative po mga folks. Pero sa week 3 natin na tropical cyclone forecast, week 3, ayan, between December 3 to December 12 na binanggit natin, mga nakarang araw pa, yan, may at least 20 to 40% probability o low na chance of invest na may posibility pa rin tayong mamamataan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, sa mga nagtatanong kung gusto talaga nila ng at least yung pinaka magandang paliwanag o forecast, ito po. Mga week 3 pa talaga, between December 3 pa po yan. So, ibig sabihin, matatapos po ang month of November, huling linggo, na wala talaga tayo namamataan na anumang aktibong low pressure area. So, wag po maniniwala sa mga kumakalat na may kerubin daw na bubuo ngayong linggo Fake news po yan at medyo pananakot pa rin. Siyempre, hindi naman maiwasan ang ITZZ ay pinamumugaran talaga riyan ng mga active low pressure area. Pero magbase tayo sa real time na kung ano talaga yung actual na nangyayari between intertropical convergence line. Gaya na lamang sa vorticity is nagmo-moderate. Pero it doesn't mean meron tayong upward low convection. Tingnan natin yung environmental steering ng ating weather system. Hindi porke tumataas ang vorticity, bagyo na kaagad. Hindi porke tumataas ang convergence, bagyo na kaagad. Mali po yung ganun. Tinitingnan natin yung ibang mga anggulo ng isang bagyo. Siyempre sinisilip natin yan. Kumbaga, parang sa hospital, kapag mayroong isang patient, tinitingnan maigi ito ibang anggulo. Hindi naman tayo agad-agad pwedeng mag-conclude. Gaya na lamang nito, despite na nasa at least 22 kilometers per hour yung kanyang wind convergence, it doesn't mean magiging bagyo na kagad yan. Tingnan natin yung environment niya. May upward low ba? Wala naman po tayo nakikitaan na upward low. Yung divergence ba? Aggressive din ba ang pagbaba nito? Yung high pressure para magkaroon ng yung turbulence, yung tinatawag na rally turbulence, parang nabubuwang isang tropical cyclones between Coriolis effect. Pero kung titingnan natin, halos hilaw din, napakahilaw din ng kanyang pinaka-divergent. Ibig sabihin po niyan, yung pinaka-turbulence na nagsisirculate siya ng Coriolis, medyo sabog pa o hindi pa talaga pino yung ikot niya. Medyo wabi pa. Ganun pong ibig sabihin niyan. Kapag medyo wabi pa, malabo po na nagiging bagyo po kapag ganun. Bumababa yung atmospheric pressure. Oo, kasi inline yan ITCZ. Hanggang dito rin sa may bandang Mindanao. Pero yung pagiging pagkakaroon siya ng pinaka-vorticity of circulation, kasabay ng upward low, wala po. Diretso lamang siya. So, nanatili lamang itong trough na magdudulot lamang ng mga kakalat-kalat at pag-ulan, especially sa may bandang Davao region nga po ng ating binabanggit kanina. So, wala po tayong nakikitaan. So, sa week 3 pa natin talaga malalaman kung talagang meron tayong mamamataan na at least 20% na possible invest candidate.
sa loob o sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Anong araw uli yun? December 3, between December 3 po yan hanggang December 12. At maaari pa umextend hanggang December 15 dahil nagbago na po. O ngayong araw, nagbago ng bahagya yung pinaka-ITCC line niya. At yung pinaka-low pressure area, medyo mas bumaba na ng husto dahil yung ating lamig na temperatura sa itaas, mas bumababa na po, mas nako-compress o napupulak na lalo pababa yung high pressure area. Yung range of high pressure area, halos nandito na sa may bandang Ilocos Norte at Cagayan. Halos yung pagitan. Kaya medyo nagbago po yung pinaka-directory ng forecasting ng possible tropical cyclone development sa week 3. So, kung hindi man December 12, baka umextend pa hanggang December 15 yung magiging extended forecast nito. So, tingnan na lamang natin. Mag-update naman tayo niyan sa ating Facebook page. Sundin nyo na lamang po doon mga po. At sa ulat din doon, so far, natiling mga maliliit ang pagyanig lamang na detect ng ating seismometer dito sa Caloocan. Ayan o, kaninang madaling araw ito, mga 12:02 ng madaling araw. At mula 12:02, may mga ilang mahihinang pagyanig din na nadedetect. Kaninang 5:18 o 5:17 AM. So, tingnan natin kung ano yan. Mula sa pinaka-short period detection, mula kay PBOX, mula kaninang 12 AM, mukhang merong tatlong magnitude 4 plus na naitala. Dito si PBOX, mula dyan sa may bandang municipality of Sarangani, which is pinost ko kanina. Na-detect din ng International Seismic Network as magnitude 5.0. Pero kay PBOX, dyan sa may bandang Sarangani, or dito sa may bandang southeast ng Davao Oriental, sa may bandang Gobernador Generoso, may magnitude 4.6 po. Ayon yan kay Pag-asa, kay PBOX. Doon naman sa International Seismic Network, magnitude 5 naman siya. Which is pinost ko sa ating Facebook page. Ayan o. Balikan natin mga folks ha. Dinigrade din. So kanina po kasi magnitude 5 po yan eh. Kung titingnan natin, ngayon, dinigrade na rin. Ayun, binaba na rin ng International Seismic Network. Kanina, magnitude 5 ito eh. Ano yun, kanina? Magnitude 5 yan kanina. Ngayon, binaba na into magnitude 4.6 na lang. Ayun, no? So, magnitude 4.6. So, dinigrade ng International Seismic Network. Pero kanina, magnitude 5 pa yan. So, magnitude 4.6 na lamang siya, which is magnitude 4.6 kay PBOX. May lalim na 59 kilometers depth. Naganap ito kaninang 3:24 AM. Na-detect din yan na aking seismometer. Mahina nga lang. Pangalawa, ang bandang southwest ng Kiamba, Sarangani. Yan, magnitude 4.1 naman ito. Na may lalim, na sobrang lalim naman ito. 4.24 kilometer ang depth. So, ano ba yung nagpagalaw na fault line dyan? Sisilipin natin yung detalye ng fault line. Dito yan, sa may bandang dextral. So, malalim talaga to. Malalim siya. Size dextral tape siya. So, medyo tight pa yung fault line dito. Medyo masikip pa yung fault line na ito ng side dextral na ito. Yan o. So, halos bandang southwest ng Sarangani, nagkaroon ng isang magnitude 4.1. Yun. And then, yung panghuli naman, ang Surigao del Sur, kanina, nagkanap ito kaninang 10:31 AM, na may lalim na 16 km depth, dyan sa may bandang northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur naman. So, mas marami talaga mga paghirilig dito sa bahagi ng Surigao area pa rin. So, mag-iingat pa rin yung ating mga kababayan, lalo na dyan sa may bahagi ng Surigao at Davao region. So, meron pong naitala na shortwave period, si PBOX, 3 na magnitude 4.0 pataas ngayong araw. Ngayon, kung titingnan naman natin yung total earthquakes for the month of November, base sa ating historical earthquakes. So, kung titingnan natin ang month of November, mabagal ang load, malaking data na kinocompute ng aking webpage. So, zoom out natin, nasa total of 697 earthquakes sa po dito. 664 is magnitude 2.0 pataas. 32 sa magnitude 4.0 pataas at nanatiling isa ang ating magnitude 5.0 pataas. Supposed to be dalawa sana.
Pero dahil hindi naman itinaas ni PBOX sa magnitude 5 yung pagyanig, so manatiling isa pa rin ang ating magnitude 5, which is ito ay nasa may bandang Marcelino, Don Marcelino, Davao Occidental, last November 19, 2024. So at least isa pa rin ang ating maituturing na isang magnitude 5.0 pataas. So yun po yung pinaka-latest earthquake natin. O konti pa rin na under 697 total earthquakes pa rin. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, November 24, 2024. Ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, November 24, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali. At typical lang naman ating 3 weather systems. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman ng pinaka-real-time events at dynamic events mula sa aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.